Hello everyone, welcome to my journey, Life with Christ, without Christ. Muli po, ako po si Pastor Kelvin Cabuyao. I'm a life coach at nakafocus po tayo sa health, wealth, relationship, and spirituality. Napakaganda po na ating pag-uusapan ngayong oras na ito sapagkat marami pong nagtatanong, sobrang dami. Pastor, gaano ba kadami talaga yung dapat nating kaining karne? At paano kaming mga CKD, paano kaming may mga ganitong sakit, ang daming binabawal sa amin. Lagi niyo pong tatandaan, once na naintindihan niyo na how cholesterol works, kung hindi niyo pa ito napapanood, I strongly suggest hanapin mo yung live natin about cholesterol, kung makakasama ba ang cholesterol. Once na nagkaroon na tayo ng kaunawaan at naintindihan na po natin ang kung paano nagwo-work ang cholesterol, gaano po ito kahalaga, naku, hindi na po kayo matatakot na hindi na kayo mapapagaya doon sa ano to, tawag nito, yung isang nag-video na kumuha ng yelo, nagpakulo ng baka at kinukuha yung sebo. Talagang sobrang dami nga naman yung nakuhang sebo. At ang turo niya, palamigin mo lang ng kaunti yung sabaw, tapos kunin mo na yung sebo. Yan. Yan yung papasok sa yung katawan ng mga sebo. Isipin mo yan. Nagluto ka pa. Nagulat ako, nag-message, nag-comment doon yung ilan sa mga member ng ating community na, boss, bigay mo na lang sa akin yung sebo. Di ba? Sayang eh. Nakakalungkot na isipin. Ganun tayo takot na takot pagdating sa sebo. Hindi naman natin alam na yung cell wall mismo natin, ito yung cell, pinaka-cell wall ng ating cell ay cholesterol. That 50% of our cells are made of cholesterol. Yan, takot na takot tayo pagdating sa cholesterol, pero hindi tayo natatakot sa matatamis, sa mga kanin, sa tinapay, sa mga basurang pagkain, na it's all man-made, gawa ng tao, puro barcode, hindi tayo doon natatakot. Tila pagdating sa karne, ay isip na isip tayo kung gaano ba kadami yung dapat kainin, 300 grams pa, 500 grams, or more than that, 1 kilo or more than that, kung kaya mo pa talagang kumain. At kailangan nyo pong maintindihan that our body are designed to eat meat, not plants. Due to starvation, kaya lang tayo natutong kumain ng mga gulay, na nung unang panahon, kaya lang dahil nga syempre sa tindi ng hirap din ng paghahunt, mga panahon ng mga we are carnivore nung unang panahon. Ang mga gulay, mga prutas noon is very bitter, hindi kagaya ngayon. Ang mga prutas, mga gulay, merong pampatamis, may mga abono na inilalagay para magmukhang healthy. Looks deceiving, di ba? Mukhang healthy kainin, pero hindi. Sapagkat nabuhay na lang, kahit pa yan ay tanim mo sa bahay, walang spray o anything, still, we are not designed. Kumbaga, we are hybrid, omnivore, na pwedeng maging carnivore. Pero, dahil may available lang karne, hindi na natin kailangan mag-hunt. Kailangan nating bumalik kung ano talaga yung nakadesenyo na pagkain para sa atin. Kaya kung magiging question pa rin sa atin, paano naman yung mga lolo natin, mga tumanda, na kumakain ng gulay, bakit sila namatay dahil sa katandaan? Hindi, namatay sila because of blockage. May bumara pa rin sa kanila, kaya naging dahilan ng pagkamatay nila. Kaya mapansin mo, marupok ang buto, halos manuyot-nuyot yung balat, nangingitim na yung balat, dahil sa mali talagang pagkain. At kapag magkakaroon kayo ng study, magkakaroon kayo ng pagkakaiba ng mga tao, kumakain ng karne sa panahon, sa tribo ng mga Maasai tribe, sa mga tao na hindi nakabase lang sa meat, makikita mo yung difference ng autopsy nila, makikita mo yung pagkakaiba, yung itsura nito na namatay sa katandaan, na ito naman ay namatay because of blockage, na tuyot ang balat, itim na itim ang balat,
compare dito sa Maasai tribe na ibang-iba talaga yung itsura ng taong namatay dahil sa maling way of eating, not a proper human diet, compare sa nakain niya talaga what is the proper human diet, and that is meat-based diet. The problem is hindi lang talaga natin kayang tanggapin na yakapin na sapagkat nakasanayan na natin kumain ng masarap na pagkain, nakasanayan na natin kumain sa mga fast food chain. Parang life is so boring na kapag masyado tayo naging strict dito sa pagkain natin. Life is so boring kapag hindi na natin nakain yung mga pagkain na talagang magpapasaya talaga sa atin. Kung tatanungin niyo po kung gaano pa kadami, one good example lang po dyan ay ang lion. Ang leon, basta siya ay nakahuli, ang mga leon, piyesta yan. Talagang nangasab talaga yan, kakain talaga sila ng kakain hanggang sa mabusog sila. Talagang every time na makakahuli sila, it's like a feast. Talagang parang piyesta talaga. Talagang enjoy talaga sila sa pagkain. At hindi pa pwedeng hindi nila talaga bubusugin yung sarili nila. At kapag full na sila, they will stop eating. Ganun lang po yun. At kapag hindi pa sila satisfied, huhuli na naman sila ulit para masatisfied talaga sila na makuha talaga nila yung enough na pagkain na nutrients para sa kanila. At kapag nabusog na sila, bibilang na lang uli ng ilang araw yan bago pa uli sila manghuli para piyesta na naman ngayon. Kasi tayo, kaya ako, sa totoo lang, honest to goodness, kapag nakakain talaga ako ng karne, ito medyo OA sa mga ilang makakinig. May time na umiiyak ako, naluluha ako kapag kumakain ako ng karne. Ewan ko lang kung ako lang yung nakaka-experience ito Every time na kumakain ako ng karne, iba yung joy, iba yung peace, iba yung, alam mo yun, yung na-enjoy mo yung moment na ito while eating meat compare sa pagkain mo ng donut, pansit, na parang gusto mo pa uling kumain, na parang bang naghahanap ka uli na pwede pang makutkot, na pwede pang manguya, pero tayo muna nakain. Pero iba mga kabaka, sa ating pong mga viewers, iba kapag nakakain mo talaga yung karne, iba yung saya, basta iba hindi ko maipaliwanag na parang bang nagpapasalamat yung katawan natin at last, for the longest time, for more than a decade, nakakain mo yung pagkain talaga na nakadesenyo talaga para sa atin. Alam niyo po, kaya po ini-encourage ko talaga yung bawat isa na mapanood niyo po yung mga topic natin about cholesterol, kung gaano po kahalaga ang pagkain talaga ng karne na that rich in cholesterol. Nako, ma-amaze ka po talaga, may enjoy mo, bawat kagat mo, may enjoy mo. Kaya gano'n na lang talaga yung nagkaroon ng peace of mind ng ating mga member ng ating community, na gano'n na lang nila na-enjoy yung journey nila doing carnivore way of eating sapagkat naunawaan nila, naintindihan nila. Even though that I am not a doctor, but sinisikap nating makapagbigay ng quality information sa ating mga kababayan at I'm simply amazed. I am simply amazed na nagkakaroon ng magandang pagbabago sa kanila. Ganon din lang tayo. Kung once na tayo'y kumain, enjoy lang natin yung pagkain. Hanggat nagugutom tayo, kumain lang tayo. Lalo na kung nasa stage ka pa na you need to nourish your body. At kapag sa tingin mo, you are ready na patungkol sa pag talaga sa tingin mo ay ready ka na mag-intermittent fasting, just let me know. Kung ikaw ay naka-1 buwan na, naka-2 buwan na, tingnan natin kung ready ka na ba talaga para sa intermittent fasting. Para doon mo na maranasan yung kompletong healing sa iyong katawan. Makapag-dump na talaga ng mas mabilis, makapag-detox na ng mas mabilis yung katawan natin dito sa mga maling pagkain na nakain natin for the longest time. Kaya kung ako po ang tatanungin mo, Pastor, gaano ba karaming karne? Just like a lion,
every time nakakain ka, parang piyesta, kainin mo lang ng kainin yung hanggat nagugutom ka, ibigay mo yung pinaka-the best na pagkain sa iyong katawan, and that is meat-based diet. Kung hindi mo pa napapanood yung meal plan natin, i-PM mo lang ako, i-send ko sa iyo yung meal plan namin, but make it sure napanood mo na yung topic ko about cholesterol. That is a complete presentation hanggang sa maintindihan mo yung patungkol sa isang Maasai tribe na nabuhay sila by simply eating meat at umiinom din sila ng dugo, di ba? Pero hindi ko tinuturo na uminom kayo ng dugo. Ang pinaka-the best lang yan ay ma-enlighten ka, maunawaan mo na lahat ng sakit na meron po na dinadanas po ng ating mga kababayan ay by simply eating meat, mare-reverse na po lahat ng klase ng sakit at karamdaman. Inayawan man po tayo ng doktor, nawawalan man ng pag-asa. Nako, ang Diyos po magaling sa aking buhay at naunawaan po natin ang lahat ng ito. Ako po hindi magsasawang magpaalala, hindi po ako magsasawa na ipaunawa po sa inyong lahat na may solusyon pa. At huwag niyo pong tipirin ang inyong sarili patungkol po sa inyong kalusugan, huwag niyo pong tipirin ang inyong sarili patungkol sa pagkain. At sikapin po natin makapagtrabaho ng maayos para ma-sustain yung pangangailangan natin. Ako po ay I hope and I pray na makilala po kayo at makausap din kayo, makasama sa aming Zoom meeting na makumusta yung mga journey po ninyo, maibahagi niyo po sa ating community ang mga pinagdaanan po ninyo kung kumusta, nagkaroon ba ng pagbabago. At hanggang dito na lang po yung ating video. Lagi nyo lang pong natandaan na with man this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Always remember, we can live without Christ, and we cannot live without Christ. God bless.